ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog ng kanyang dugo at hindi na niya ito inuulit-ulit pa. Dahil kung kailangang uulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa nang likhain ang mundo. Pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo. Nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Amen. Ang ganda po mga kaibigan ang talata na nandito po sa Hebreo, no? Chapter 9 verse 1 to 28 mga kaibigan. Na sana po ay meron po kayong natutunan. Ako po may natutunan po ako tungkol po sa dugo. Itong dugo mga kaibigan. Habang binabasa ko, na-image ko yung dugo na lalo na yung mga speaking of kulto, yung mga kulto, nag-ano po yan sila, re-ritual, nag-ano ng dugo mga kaibigan na inalis na po yan kasi. Pero ayon po sa mga nakikita ko sa videos, yung mga lalo na yung mga tao na gusto magkaroon ng power, yung dark power mga kaibigan, nag-aano po yan sila, naghahain ng nag-aalay doon kay Satanas po. Ito po sa another kaya na-image ko yung kagaya ng sinabi dito, yung sinabi na ang pari ay pumapasok sa pinakabanal, saan ko ba yung mababasa? Sa pinakabanal na silid at tuwing isang taon lang pumapasok at nagdadala ng dugo, no? So hindi natin alam baka hanggang ngayon kung ginawa pa nila ito, no? Hindi natin nakikita mga kaibigan eh. Nandito tayo, 'di ba? Ordinaryong tao lang tayo. Hanggang nakikinig lang tayo, pumapasok tayo sa simbahan. Pero hindi natin alam yung mga pinuno ng mga magtuturo, kaya ng mga pari o mga pastor. Hindi natin alam kung ano mga ginagawa talaga nila, yung mga secret things na hindi natin nakikita. Kaya tayo ay sunod-sunuran lang talaga, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Na yun ay wala, inalis na po yun ni Jesus Christ. Saan ba natin yung mababasa? Hindi ko kasi niline up na sinabi dito sa verse 25. Ang ko pangalawang na to. Sandali lang. At aking dito sa verse 7, Hebreo chapter 9 verse 7 at saka 25, parang magkapareha sila. Ang sabi dito, ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar
at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. And then dito sa 25, ang sinabi din, ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit, no, ngunit, si Kristo ay minsan lamang naghahandog ng kanyang sarili. 'Di ba? Ito sa Old Testament, sa taon ni Moises, ito po yung mga ano nila, mag-aalay po ng dugo, mga hayop, kakatayin, para sa pawalang sala. Pero nang dumating na si Jesus Christ, wala na po ang gawaing ito, no, mga kaibigan. Dahil inalay na ni Kristo ang kanyang buhay para sa pamagitan ng kanyang dugo na malinis ay mapawalang sala na tayo. Kung tayo ay taos-pusong magsisisi at tanggapin siya, 'di ba? Paniwalaan siya, yung mga ganun. Alangan naman na nag-aalay na si Jesus Christ sa kanyang buhay, ngunit tayo ay wala tayong ginagawa naman, no? Hindi tayo naniniwala sa kanyang ginawa na totoong mapawalang sala tayo. Mapawalang sala po tayo, mga kaibigan. At ito yung para sa akin, mas effective kaysa yung dating ginagawa yung sa panahon ni Moises na laging nag-aalay ng dugo or mga hayop. Tayo, sumampalataya lang tayo kay Jesus Christ, tanggapin natin siya na bilang ating Panginoon. Siya ay maglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya amazing po dito, mga kaibigan, ano? Ulitin ko, mga kaibigan, para po maunawaan po nating mabuti. Ito lang pong dito sa 7 hanggang 10. Tungkol po sa yung dugo noong ginawa nung lumang panahon. Palagay natin panahon ni Moises. Ang sabi dito, ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan. So, ang pari, take note po, ay may kasalanan din siya, no? Na kailangan din niyang maghandog ng dugo. Ito po sa unang panahon. At sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman, ginagawa nilang ito, ipinapakita ng banal na espiritu na hindi makakapasok sa pinakabanal na lugar ang karaniwang tao hangga't naroon pa ang dating tuldang sambahan. Ang tuldang iyon ay larawan lang ng kasalukuyang panahon sapagkat ang mga handog at kaloob na inaalay doon ng mga tao ay hindi nakakapaglilinis ng kanilang konsensya. Ay, oo, totoo nga, no? Ito yung noon, nung unang panahon. Kasi sabi, larawan lang eh. Baga, para lang talagang ritual, no? Pero kung tutuusin, hindi nakapag-aalis ng konsensya natin, konsensya na kung tayo talaga ay nagkasala, nandoon pa rin lagi ang ating yung konsensya natin, 'di ba? Unlike na kung si Jesus Christ talaga na siya ang maglilinis ng ating kasalanan ay maalis po yung konsensya na yon, yung talagang gagaan ba yung kalooban. Wala na yung hindi mo na maranasan yung
Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan at binabagabag ka, kasi may mga gano'n, kung ikaw ay tao na mabait at nakagawa ka ng kasalanan at, binabagabag ka, kinonsensya ka, si Jesus Christ lang makakapag-alis ng naramdaman nating ganyan. Sabi sa 10, ang mga ginagawa nilang ito'y nauukulang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis, mga tuntuning panlabas lamang ito na ipinatutupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. O 'di ba, parang ritual. Ritual para sa akin, mga kaibigan, kasi ang sabi dito, sa 10, ang mga ginawa nilang ito'y nauuko lang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis. Mga tuntuning panlabas lamang ito na pinatutupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. So, sa unang panahon ganito yung ginagawa nila. So, kung ngayon ay ganito pa rin ang gagawin, wala na masasabi ng ritual, hindi na siya yung ayon sa kaloob ng Diyos. Dahil ito ang kaloob ng Diyos. Ngunit dumating na si Kristo, ito po yon, na punong pari ng bagong pamamaraan. So nung unang pamaraan, nung lumang pamaraan, no, nung una, ay ito po yun yung binasa ko po, 'di ba, na kagaya nitong maghahandog ng dugo o yung parang seremonya, pagkain, inumin, mga ganito yung mga ginawa, parang ritual. Pero ngayon, ito yung bagong pamamaraan na ayon sa Diyos na ating gawin ngayon, hanggang ngayon, ngayong kasalukuyan po. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan. Dumating na siya, no? Nung, 'di ba, 2,000 years ago, na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya na mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao. Hindi gawa ng tao si Jesus Christ, 'di ba, mga kaibigan? Klaro naman po, 'di ba? At wala sa mundong ito. Verse 12. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar. Minsan lang, mga kaibigan, at hindi na paulit-ulit, na hindi kagaya ng pari, taon-taon pumapasok at nagdadala ng dugo para magwiwisik siya, no? Ayun nga, kasi ritual siya. Pero ngayon wala na yung ganong gawain, at ito na si Jesus Christ. Na sabi, minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo po, mga kaibigan. At sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ, tinubos niya tayo sa mga kasalanan. So kayo po ba ay naniniwala na dahil sa kanyang dugo, ang ating kasalanan ay malilinis ang ating konsensya? Naniniwala po ba kayo kung marinig niyo po ang aking binabasa? Ako po, naniniwala po ako, at totoong makakapag-alis po ng konsensya, makakapaglinis po ng konsensya talaga. Praise the Lord. At ayon dito, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Kaya hindi na kailangan yung tuwing taon-taon magdadala pa ng dugo doon sa pinakabanal na lugar, no? Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing o toro. Ayun ang sabi dito, no, mga kaibigan, at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Lalo na ang dugo ni Kristo, mga kaibigan, sa pamagitan ng walang hanggan na banal na espiritu.
Kaya amazing po ito mga kaibigan about spirit word. Ang pagkasabi po dito kung naunawaan ninyo po ito mga kaibigan, sa pamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Walang kapintasan kasi wala siyang kasalanan, eh. Ang dugo niya ang lilinis. Oh, take note po, ang dugo ni Jesus Christ ang lilinis sa ating puso't isipan. Amazing, 'di ba mga kaibigan? Kaya kung malinis na, kung nakagawa tayo ng kasalanan at nilinis na tayo, dahil sinabi dito, dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan, wala na tayong konsensya na dinadala natin na babagabag, mawawala po 'yan. At ang isipan, magkakaroon po tayo ng peace of mind, wala na po yung kabagaban na nakokonsensya ka pa. Kaya naniniwala talaga ako dito mga kaibigan, naniniwala ako 100% na hindi lang sinasabi, sinasalita o binabasa, mangyayari po sa buhay natin ito kung taos-puso po ang pagsisisi ninyo. Yung taos-puso po talaga ang pagtawag ninyo sa Kanya at totoong naniniwala kayo sa Kanya. At amazing po. Kaya nakaka-amaze po talaga ito sa itong dugo ni Jesus Christ.